Totoo nga ba yung lumalabas na mga balita ngayon na ito raw si Chris Macolo ay babalik na dito sa San Miguel Beermen para tulungan sila sa ambisyon na maka-Grand Slam next season? Alam natin na ito si Chris Macolo, huling naglaro yan dito sa San Miguel noong 2019 kung saan tinulungan niya ang SMB na manalo ng Commissioner's Cup. Tinalo din nila itong TNT na pinangunahan naman ng si Terence Jones. Magmula noon hindi na nakabalik si Macolo dito sa PBA, pero si Macolo mismo ang nagsabi na gusto niyang bumalik dito. Actually, pagkatapos manalo ng kampyonato nitong San Miguel Beer, dito lamang Philippine Cup ng talunin nila TNT. Sinabi ni Chris Macolo na gusto na niyang makausap itong si Leo Austria, ang coach ng SMB, para magkaroon ng tsansa na maayos na yung sitwasyon at makapaglaro na siya dito sa San Miguel. At alam natin ang San Miguel matagal na nagkakaproblema pagdating dito sa mga import. So good news ito kung makukuha nila itong si Chris Macolo. Kung sakasakali magiging magandang balita din yan dahil alam natin ang hinahanap ng San Miguel na import ay yung tinatawag na parang stretch 4 na pwedeng magbigay ng tulong dito kay Junmar Fajardo. Kaya magiging mas maganda ang kalalabasan nito eventually dito sa SMB kung matuloy nga ang pagkuha nila kay Chris Macolo. Alam natin na next conference ay all Filipino pa. Pero ngayon pa lamang nagpe-prepare na San Miguel dahil alam naman natin itong TNT nandyan na si Ronde Hollis Jefferson at itong Ginebra ay si Justin Brownlee. At yun ang bentahin nila. Pamilyar na yung importo sa sistema nila. Kaya itong SMB gusto nang makuha itong si Chris Macolo dahil pamilyar din yan doon sa sistema na ginagamit ng San Miguel Beer dito sa kanilang team. Ang susunod naman nating balita ngayon ay mukhang ayon dito sa mga reports, ang PBA daw ay handa nang dagdagan ng 2 pang teams next season at gagawin na 14 ang teams dito sa PBA. Alam natin na maraming pwedeng mangyari pero sa ngayon ang isang posibilidad dyan ay baka daw itong Strong Group Athletics at itong Mighty Sports ay tuluyan ang pumasok dito sa PBA. Hindi pa natin tiyak kung bibilin ng Strong Group itong Northport pero ang base dito sa mga reports na lumalabas, magtatayo daw ng ibang teams para maging mas malakas sila ngayon. So ibig sabihin, mula 12 magiging 14 na. At iyan talaga ang kinakailangan ngayon dito sa PBA. Ibig sabihin, magdadagdag sila ng mga koponan para masigurado na magiging mas okay na yung kalalabasan nito pagdating dito sa kanilang lineup. Alam natin na maraming fans na nagrereklamo na hindi daw balance ang PBA. Pero kung sakasakali nga na madagdagan ito ng ibang mga teams, baka siguro magkaroon ng interest lalo yung mga fans dahil syempre bagong team yan, magkakaroon yan ng mga bagong players na mapapanood nila. Kung sakasakali na magtatayo ng sariling team itong Strong Group Athletics at itong Mighty Sports o kung sino pa man nasasali dito sa PBA, magandang balita yan dahil dito natin makikita talaga na isa ito sa magiging pinakamaganda pagdating dito sa sabihin na nating pag-enhance ng interest ng tao sa PBA. At yan sigurado magiging maganda kalalabasan yan dito para sa liga. Ngayon, dito na lamang natin makikita ngayon kung ano talaga ang binabalak ng PBA para ito'y matuloy. Dahil syempre, medyo sabihin natin mahigpit ang requirement ng PBA para makapagpatayo ka ng isang koponan. Kaya nandyan na yan sa Mighty Sports at dito sa Strong Group Athletics kung kaya nila ito talaga na i-provide sa ngayon. Ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa Barangay Ginebra ay meron daw silang binabalak na malaking transaksyon para makakuha ng isang center dahil yung talaga ang hinahanap ngayon nitong Gene Kings. Sa kasalukuyan, ang hinahanap daw ng Ginebra ngayon kung itong si Kai Balungay o si Kay Marcarino pero hindi nila inaalis yung posibilidad na kukuha sila dito, for example sa lineup ng Terra Firma G o ng Converge Fiber Excess, pakakunin si Justin Arana o si Jeyo Ambohot o kaya naman ay susubukan itong Barangay Ginebra na kumuha ng ibang players. Alam naman natin maraming iba dyan na pwedeng big man katulad nila Raymond Almasan na pwede nilang magamit. Kaya sa tingin ko, itong Barangay Ginebra talaga ay magiging seryoso na sa pagdagdag ng mga players na pwedeng mag-enhance ng kanilang lineup.
Pwede rin siyempre ng Barangay Ginebra ay kukunin yung center nila dito sa darating na draft. Dahil alam natin isa yan doon sa tinitignan ngayon ng Gene Kings. Dahil alam natin maraming big men na sasali. Kaya mukhang iyan yung pinaplano ngayon nitong Barangay Ginebra. Kaya nga sa ngayon, huwag na tayong magulat kung magkaroon ng major announcement ang Ginebra na mag-acquire sila ng mataas na draft pick para makuha na yung big man na kanilang matagal na hinahanap. Hindi naman ito sikreto. At alam natin na yan talaga ang pinaplano ng Gene King sa matagal ng panahon. Kaya kung sakasakali na matuloy nga yung pagkuha nila ng big man either sa pamamagitan ng trade or baka sa pamamagitan nitong draft, ay sigurado na mag-i-improve yung lineup ng Barangay Ginebra. At yan naman talaga ang inaabangan ng marami ngayon. Dahil syempre next year, 39 na si Japet Aguilar at hindi pa natin alam kung kaano ka-healthy itong si Isaac Go. So kinakailangan na ang Ginebra ay gumalaw sa ngayon. At ang huli nating balita ay itong Magnolia Chicken Templados ay ready na raw na mag-offer ng kontrata dito kay Xavier Lucero. Si Xavier Lucero ay magiging free agent na sa Setyembre at yan ang dahilan kung bakit yung mga team sa Korea at sa iba pang mga liga ay naghahanda na nung kanilang mga offer para dito. Ang rights ni Lucero ay nandito sa Magnolia Chicken Templado sa PBA pero pwede siyang pumirma ng kontrata sa ibayong dagat at yan yung iniiwasan ng Magnolia. Dahil syempre kapag ito si Xavier Lucero ay umalis at nagpunta sa ibayong dagat, sobrang sama ng sabihin nating implikasyon yan para dito sa lineup ng Magnolia. Alam natin na si Lucero na ang franchise player ng Magnolia kaya hindi nila maa-afford na ito'y umalis o kaya'y mawala. Kaya nga sa kasalukuyan dito natin talaga makikita na magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa Magnolia kung ito'y mawawala. Kaya as much as possible ginagawa nila ang lahat para masiguro na ito'y mananatili dito sa kanilang roster. Kaya nga kinuha ng Magnolia itong si Lucero dahil tumatanda na yung kanilang core lineup. Itong si Paul Lee, si Ian Sanggalang, si Mark Baroka. Si Calvin Abueva nga ay tinrade na nila. Kaya sa tingin ko hindi na ako magugulat kung sakasakali na magkaroon nga ng ganitong sitwasyon at eventually matrade na. O rather, itong si Xavier Lucero ay bigyan ng malaking sabihin nating maximum contract ang ibibigay ng Magnolia. Dahil gusto nilang masiguro na hindi na mauulit yung nangyari kung saan nawala ito si William Navarro ng walang kapalit. Kaya abangan na lang natin yung gagawin dito ng Magnolia Chicken Templados para masiguro na si Xavier Lucero ay hindi na talaga mawawala. Dahil syempre, kung yan ay mawawala at walang kapalit, naku, ang laking dagok niyan dito sa Hot Shots. Kaya malaki yung offer na ibibigay dyan, sigurado ng Hot Shots. Binabati muna natin ang ating taga-subaybay na sila RG Bueno at Dalina family, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Michael D, si Anthony Alon, si Dexter Domer, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascariñas, si Dalmacio de Guzman at ang iba pa.